Si Samuel ay isang OFW sa Taiwan, nagtatrabaho sa isang factory sa Zhongli. May asawa siya sa Bulacan at ang kanyang Facebook bio ay nagsasabi, faith, family, hard work, pero sa totoo, ang hard work lang ang consistent sa kanya. Isang gabi sa break time, nakilala niya si Liza, isang caregiver sa New Taipei. Nag-uusap sila tungkol sa buhay at biglang uminit ang usapan. Pero si Samuel ay may asawa at si Liza ay may problema sa puso. Sa mga sumunod na araw, nagkikita sila sa transient quarters nila at may nag-uusap tungkol sa mga problema nila. Pero alam nila na mali ang ginagawa nila kasi sarap na si Liza habang binabayo ni Samuel. Pero kahit alam nila at may mga taong nasasaktan sa kanilang mga ginagawa ay patuloy pa rin sila. Isang araw, nakita sila ng isang Ate Mercy, isang matagal ng OFW sa Taiwan. Sabi niya, anak, libog is temporary pero karma international. Tumahimik si Samuel at si Liza dahil alam nila na may katotohanan sa mga sinabi ng Ate Mercy. At makalipas ang 3 taon natapos na ang kontrata ni Samuel sa Taiwan, bumalik si Samuel sa Pilipinas pero hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa niya. Ang tanong na, kung nahuli ka, maipagtatanggol mo ba ang ginawa mo? At patuloy na sumasagay sa isip niya. Sa pagbalik ni Samuel sa Pilipinas, hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa niya. Ang mga alaala nila ni Liza ay patuloy na sumasagi sa isip niya. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Liza. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Hindi alam ni Samuel kung ano ang sasabihin niya, pero pumayag siya na makipag-usap. Sa pag-usap nila, nalaman ni Samuel na buntis si Liza. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, pero alam niya na kailangan niyang gawin ang tama. Anong gagawin natin? Tanong ni Liza. Hindi agad nakasagot si Samuel. Pero sa wakas sinabi niya, kailangan nating gawin ang tama. Kailangan kong harapin ang asawa ko at sabihin sa kanya ang totoo. Tumango si Liza at sabi niya, alam ko, gawin mo ang tama. Sa pag-uwi ni Samuel sa bahay, nakita niya ang asawa niya na naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan, pero alam niya na kailangan niyang gawin ito. Mahal, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Tumango ang asawa niya at sabi niya, ano ang meron? Hindi alam ni Samuel kung paano sasabihin, pero alam niya na kailangan niyang gawin ito. May ginawa ako sa Taiwan, sabi niya. May nagawa ako ng mali. Tumahimik ang asawa niya at sabi niya, ano ang ginawa mo? Hindi alam ni Samuel kung paano sasabihin, pero alam niya na kailangan niyang gawin ito. May naging relasyon ako sa ibang babae, sabi niya. Tumahimik ang asawa niya at sabi niya, alam ko. Nagulat si Samuel. Alam mo? Tanong niya. Tumango ang asawa niya at sabi niya, oo, alam ko. Pero hindi ko alam na buntis siya. Hindi alam ni Samuel kung ano ang gagawin niya, pero alam niya na kailangan niyang gawin ang tama. Anong gagawin natin? Tanong niya. Tumango ang asawa niya at sabi niya, gawin natin ang tama. Gawin natin ang tama para sa ating pamilya. At sa wakas, nag-umpisa silang mag-usap tungkol sa kanilang problema at nag-umpisa silang magpagaling. Sa pag-usap nila, nalaman ni Samuel na matagal nang alam ng asawa niya ang tungkol sa relasyon niya kay Liza. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nahuli, pero alam niya na mahal siya ng asawa niya. Kailangan nating magpagaling, sabi ng asawa niya. Kailangan nating magtrabaho para sa ating pamilya. Tumango si Samuel at sabi niya, oo mahal, gawin natin ito. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho sila para sa kanilang relasyon, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga problema at nag-umpisa silang magpagaling. Pero hindi madali ang lahat. May mga araw na hindi sila nag-uusap at may mga araw na gusto nilang maghiwalay. Pero alam nila na mahal nila ang isa't isa at alam nila na kailangan nilang gawin ang tama. Isang araw, nakatanggap si Samuel ng mensahe mula kay Liza. Kailangan nating mag-usap. Si Bimana Dabi Amin, sabi nito. Hindi alam ni Samuel kung ano ang gagawin niya. Pero alam niya na kailangan niyang harapin ang problema. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Sabi niya kay Liza, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi na kita makakausap.
Tumango si Liza at sabi niya, alam ko, gawin mo ang tama. Sa pag-usap nila, nalaman ni Samuel na buntis pa rin si Liza. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, pero alam niya na kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan kong tulungan ka, sabi niya. Kailangan kong gawin ang tama para sa bata. Tumango si Liza at sabi niya, salamat Samuel. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Samuel para sa bata. Nagbigay siya ng suporta kay Liza at nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. At sa wakas, nagumpisa silang humilom ang sakit na naramdaman. Hindi lang si Samuel at ang asawa niya, kundi pati na rin si Liza at ang bata. Sa paglipas ng panahon, nagumpisa nang magbago ang lahat. Si Samuel at ang asawa niya ay nagtrabaho ng husto para sa kanilang relasyon at nagumpisa silang magsimula ng panibagong buhay, habang si Liza naman ay nanganak ng isang magandang anak na babae at si Samuel ay naging isang mabuting ama sa bata. Sa mga sumunod na taon, nagumpisa nang magbago ang relasyon ni Samuel at ng asawa niya. Nagumpisa silang mag-usap ng mas madalas at nagumpisa silang magplano para sa kanilang hinaharap. Nagdesisyon silang mag-travel at nagumpisa silang mag-enjoy sa buhay. Si Liza naman ay nagumpisa ng mag-move on. Nakatagpo siya ng isang mabuting lalaki at nagumpisa silang mag-date. Nagumpisa silang magplano para sa kanilang hinaharap at nagumpisa silang mag-enjoy sa buhay. Sa isang araw, nagkita-kita si Samuel, ang asawa niya, si Liza, at ang bagong boyfriend ni Liza. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga buhay at nagumpisa silang mag-enjoy sa isa't isa. Alam mo Samuel, sabi ng asawa niya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi mo ako pinili. Tumango si Samuel at sabi niya, alam ko mahal, pero ginawa ko ang tama at nagumpisa tayong parang panibagong buhay. Tumango si Liza at sabi niya, oh, ginawa mo ang tama. At nagumpisa ako ng isang bagong buhay. Nag-smile ang lahat at nagumpisa silang mag-toast sa kanilang mga baso. Sa pag-ibig, sabi ni Samuel, sa pag-ibig, sagot ng lahat. At kisa wakas, nagumpisa silang mag-enjoy sa buhay o nagkapatawaran sa isa't isa. Wakas,